Nakatagdasan ng lumaban ang tinaguriang fastest rising star ng bansang Namibia, itong si Philippos Ngitumba kontra sa boksingero na taga-Australia na si Luke Boyd noong March 15, 2023 at ito na sana ang unang pagkakataon ni Philippos na makalaban sa labas ng kanilang bansa. Pero dahil nagkaroon ng injury itong si Boyd, kinapospone muna ang nakatayang 3 belts unification fight nila. Nakataya sana doon ay ang vacant International Boxing Federation Intercontinental Super Bantamweight title. Pangalawa, ang hawak ni Boyd na World Boxing Association Oceania Super Bantamweight title. At pangatlo ay ang hawak naman ni Philippos na World Boxing Organization Global Super Bantamweight crown. Bagamat may bagong petso man ay binigay, pero nangangailangan pa ng sapat na panahon na magpagaling ang kalaban ni Philippos. Kaya naman, ibinunyag ni Nestor Tubias, ang award-winning promoter sa bansang Namibia na tumatayo ngayon na promoter ni Philippos, na sobrang na-bad trip at nadismaya talaga ang kanyang alaga dahil hindi natuloy ang pinaghandaan niya na laban at 3 belts na sana ang napasa kamay ni Philippos ngayon. Kaya naman, para sa kanila ay tamang-tamang pagdating ng angas ng Pinas sa kanilang landas. Silang uhaw sa kasikatan para makagawa ng pangalan na si Philippos ay sa wakas dito na magtatapos. Dito na sa wakas, mabibigyan ng break si Philippos para mamamayagpag ang kanyang pangalan dahil babanggayin niya ang may pangalan na sa boxing, ang angas ng Pinas, John Riel Casimero. Dahil nga sa pagka-bad trip ni Philippos, pinangakuan siya ng kanyang promoter na bibigyan siya ng isang mas malaki na laban kaysa sa Australiano. At wala bang sinabi nila nung manda ka ng itumbwa dahil kumakatok na si Casimero para ikaw ay itumbwa. Kaya naman tumabi ka muna dyan, inuwi na uya. Bueno, para sa promoter ni Philippos, ito ang pinakatumpak at napakalaking oportunidad na dumaan para sa kanila dahil ito na ang tamang pagkakataon na ipapakita sa buong mundo kung sino nga ba ang Mr. Energy na si Philippos at kung ano nga ba ang kanyang tunay na kakayahan. Kaya ang kanilang tanging hiling pagkatapos ng laban ay mabilisang paggising at pagaling ni Philippos. Joke lang. Wish nila ang all the best kay Philippos sa itinuturing nila na mega fight na paparating. Mga kakwento, itong si Philippos ay kilala bilang knockout artist dahil meron siyang 13 total fights, 12 wins, 1 loss at 11 knockouts. Ang pro debut niya mga kakwento sa professional fight niya ay kaagad natalo siya kontra yan kay Jonas Matthews via majority decision. Pero paglipas ng higit kumulang 4 na taon, nagtagpo muli ang kanilang landas at ang nangyari sa rematch, pinatulog ni Philippos itong si Jonas pagsapit ng pangatlong round lamang. At ayon kay Philippos ngayon, sobrang excited na siya na makaharap ang 3 division at former world champion at mismong sa baluarte pa ni Casimero. Sumasaludo naman siya sa naiukit na record at narating ni Casimero sa boxing. Pero ngayon ay pupunta siya sa Pilipinas na para bang ipapamuka sa mga Filipino na ang kanyang pagdayo ay ang pag-ukit niya ng kanyang pangalan para makilala siya sa buong mundo. Sa nakikita ni Philippos sa bakbakan nila ni Casimero, sobrang positibo ang pananaw niya na kaya niyang talunin ang angas ng Pinas at sa baluarte pa mismo ng Cuadro Alas. At ang sabi niya, gusto niya na siya ang maging pinaka-the best, kaya kinakailangan niya na labanan kung sino nga ba ang pinaka-the best. Kaya sisimulan niya sa pamamagitan ng pagtalo kay Casimero. Mga kakwento, konting paalala lang, ang mga impormasyon na ibinabagi ko sa inyo ay lahat po ay may pinagbabatayan. Noon pa man ay naglalagay na po ako mga kakwento na mga links na pinagmulan ng mga impormasyon at inilalagay ko ito sa video description. Maraming salamat po. Mga kakwento, ganito ang hugot ni Philippos bilang isang rising star sa kanilang bansa. Kahit siya ay kampiyon, pero handa niyang susungin ang kuweba ng naghahamon ng mabangis na leon. Kaya naman, baguhan man na may tuturing si Philippos ni Tumbwa, pero hindi dapat malitin dahil uso pa naman ngayon na na-upset ng hindi pa kilala ang mga bigatin. Kaya naman good luck sa ating angas ng Pinas. Naniniwala kami sa iyong galing at lakas na pagkatapos ng laban ang iwawagayway sa tagumpay pataas ay ang bandila ng Pilipinas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung di mo pa nagawa ito, ba kakwento,
gawin mo na. Yo! Quadrala Street Time World Champion! So guys, please subscribe Kwentong Di Panay Kwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong New Think, kay kakwentong Lian Berendez, kay kakwentong Pinuno TV, kay kakwentong Melnar Dempas, kay kakwentong Palo Antipas. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.